Eto pansin nyo ba guys, no? Ito talaga yung maliwanag na naratibo ng mga DDS eh. No? Ginagamit na dahilan yung krisis sa ekonomiya. Totoo po yun, no? Napakatindi po ng pinagdaraanan nating krisis ngayon. At talagang, unfortunately, lalala pa po yan. Patuloy po yung pagtaas ng presyo ng gasolina, ng diesel, at sanga-sanga po dyan. No? Sanga-sanga po yung magiging epekto niyan. Tataas yung presyo ng bilihin, bibilis yung inflation, hindi naman tumataas yung kita, kahit merong economic relief package, kahit merong mga subsidies coming from the government, alam po natin na hindi po yan makakasapat. So we have to brace for this economic crisis that we and the rest of the world are facing now. Totoo po yan. Pero hindi ko lang po matanggap kasi yung intellectual dishonesty. Nga, no? Ganda na kayong term na gagamitin natin. No? Intellectual dishonesty. Na mga katulad ng mga DDS. Katulad, for instance, itong aking paboritong senador, si Senator Robin Padilla, na pinupunto rin po na, in so many words, nakita ko lang po, no? Meron kasing quote card quoting him. To the effect na impeachment na naman ang pinag-uusapan dito, diba dapat nakatutok tayo sa ekonomiya. At alam po natin na yan din po yung talagang narrative na ina-amplify itong mga DDS. Not because they really want us to focus on the economic crisis. Let's not kid ourselves. They're using that argument to protect Sara Duterte. Yun lang yun. Huwag na po tayo magplastikan. Huwag na po natin gamitin yung economic crisis. Kasi kung tao lang po yung crisis, nasasabihin niya, totoo po, merong krisis. Pero huwag niyo naman po akong gamitin para iligtas yung mga katulad ni Sara Duterte. Diba? Ito yung hamon ko. No? Ito bang yung mga katulad ni Senator Robin Padilla, kung sakali bang walang krisis, papabor pa yan na pasagutin yung Vice President doon sa mga seryosong akusasyon laban sa kanya dati pa. Di ba hindi rin? Di ba tinigsabi na kahit sunugin mo siya, ano ba yung abo niya? Duterte, di ba? Something like that. Nakalimutan ko na exact na sinabi niya. Kung ganun kapanatiko, yung mga katulad ni Robin Padilla, hindi pa mga DDS, hindi mo na ma-expect na, okay, kung sakaling walang krisis, maganda nga sagutin ng Vice President. No, ginagamit lang nila yung krisis to save Sara Duterte. At ano po epekto niyan? Isipin niyo. No? Para sa bansa katulad ng Pilipinas, lagi nandiyan yung krisis Nagbabari lang po yung degrees ng ating krisis na kinaharap. Diba? Pwedeng sobrang lala, pwedeng medyo. Pero nandun lagi yan. Kaya kung gagamitin yung lohika nito mga DDS na katulad ni Robin Padilla, ni Honorable Robin Padilla, na number 1 senator sa puso ko, talagang hindi natin mapapanagot yung mga katulad ni Sara Duterte. Kasi never ending yung crisis Nagigets niyo po ba yan? Kung gagamitin lagi yung krisis, yung problema sa ekonomiya. Dahil lagi nandun yan Ngayon, ito ibabalik kong tanong sa kanila. Kaya hindi tayo lumalala Kaya hindi tayo umuunlad bilang bansa. Dahil habang dapat talaga nakatutok tayo sa mga issues ng ekonomiya, tama po yun. I completely agree. 100%. Ang problema, kinakalimutan po natin yung pagpapanagot sa mga katulad ni Sara Duterte na hindi po simpleng issue yung binabato sa kanila. Napakalaki po. Okay? Mamaya, meron pa ako ibang sasabihin. Sipin nyo, no? Pag-usapan lang natin confidential funds, 125 million. Inubos in 11 days. Ganun-ganun na lang ba yun? Ganun-ganun na lang po ba hindi maipaliwanag na paggasta supposedly for witnesses, for tipsters, for rental of safe houses? Ganun-ganun na lang ba yan? Para tayong tinatarantado, pero tatanggapin natin na, hindi, okay na yan. Huwag na natin pansinin yan. Tutukan natin yung krisis. Okay. The same goes with the flood control scandal. Na mukhang nagkakalimutan na po. Hindi po ba? Tatanggapin nyo ba yung argumento na wag na muna natin panagutin yung mga involved na magnanakaw, mga mandarambong na politiko, mga kongresista, mga senador, na sangkot dito sa flood control scandal, dahil dapat nakatutok tayo sa krisis. Hindi nyo po ba naisip minsan na, alam nyo, kung matagal na po natin napanagot itong mga ganitong klaseng tao, naayos nating sistema,
Tatigilan natin yung laganap na pandarambong ng ating pondo. Hindi nyo ba naisip na kung ganun yung ginawa natin dati, mas bawas na bawas ang korupsyon sa ating bansa, sa ating gobyerno, edi mas marami sana tayong salapi ngayon. Mas marami sana tayong pondo na pwede natang gamitin pang ayuda bilang tulong sa ating mga kababayan na nakakaramdam ng krisis ngayon. Kaya nakikita niyo po yung yung nakakabuisit na lohika o lack of it itong ganitong mga tao. Sinasabi nila, tutukan natin yung krisis. 'Di ba? Kaya po walang nangyayari sa atin bilang bansa. Kaya patuloy nawawaldas yung mga pondo natin, yung buwis natin kung saan sa ang bulsa napupunta. Kasi napaka-selective ng pagpapanagot natin. 'Di ba? Pero kung maayos yung pagpapanagot natin, mas marami sanang laman yung ating kaban na magagamit natin ng maayos para sa ating mga kababayan. Napakasimple lang po, no? Yung mga katulad ni Senator Robin Padilla, huwag na po kayo magpanggap, no? Huwag na po kayo magpanggap na talagang gusto niyo rin tumutok sa ekonomiya. Ang primary reason niyo talaga protektahan yung Vice President. Yun lang yun. Niloloko niyo pa kami. Diba? Hindi po cute yun, ha? Aminin niyo na. Diyos ko naman. Okay. Nasaan ba tayo? Okay na yan. Nakakabuisit yan. No? Yung mga big fish dito sa flood control kakalimutan na tahimik na Yung report ng ICI, di ba isa sa publiko yun? Di ba natin pwedeng busisiin yun? Sipin nyo, no? Di ba nakaka-bad trip na pag dinukutan ka, pag may nangupit sa'yo? Lalo kung pinaghirapan mo yung pera na yun. Itong pera natin pinagparti-partihan itong mga mandarambong sa flood control At proud pa sila ha. Meron pa silang righteous indignation. Di ba? Yung mga nagmamalinis dyan na mandarambong sa flood control. Saan-saan pa napupunta no? Para po proud sila Wala kaming kasalanan. Kami pa yung biktima. Kung pwede nga lang ako maging parang si Jom Sans no? Mumurahin ko rin sila sa kanilang pagmumuka. Kaso hindi po tayo bastos no? Ayan. Sarap din murahin sa pagmumukha ng mga ito no? Sa totoo lang. Ganun din, no? Sipin nyo, yung pera natin, yung buwis natin, yung pondo ng bayan, nakalagak sa national budget, tapos meron mga opisina na hindi naman dapat, no? Questionable Bakit ba kailangan ng confidential fund itong Vice President? Sa DepEd at saka sa Office of the Vice President, pero binigyan Actually, may kasalanan din niya si Bongbong Marcos Di ba yung unang taon? Yung 125 million, sino ba nag-authorize nun? Saan ba kinuha yun? Kasi magkakampi pa sila nun tapos yung mga congressman na bida-bida later on, di ba kayo rin nag-approve niyan? Para mabigyan ng confidential fund yung Vice President during her first year. Ngayon, bida-bida sila. Isipin niyo yung pera natin, tapunta sa mga ganung alokasyon, sa ganung pagkakagastusan. Tapos gusto mong tanongin, ma'am, saan po ba dinaling confidential fund? Sasagutin ka ng pabalang? Sasagutin ka na namumuliti ka lang? Tapos yung kanyang mga alipores, yung kanyang mga minions, yung mga DDS, puputaktihin ka ng online harassment. Babanatan ka for asking that. Hindi mo lang nainisip na, pera natin lahat yan Hindi ba? Para bang, wala lang, ginastos namin yung pera. Ganun-ganun lang. Nag-withdraw kami. Di ba? Hindi dumaan sa proseso. Di mo alam kung kanino napunta di ba? Of course, definitely, mas malaki yung kinulimbat dito sa sa flood control. Pero hindi ibig sabihin na maliit yung pera pinag-uusapan dito sa issue laban sa Vice President. Hindi po barya yan Kaya dapat lahat yung panagutin. At kung yung presidente, ito si Bongbong Marcos, talaga sangkot dito sa flood control scandal. Kung siya mismo may binulsa, dapat matanggal sa pwesto yan. Dapat makulong yan. Ayan. Kumusta yung mga DDS? Wala ba kayong sagot?
O nagcha-chat GPT pa kayo ng ano, ng inyong isasagot. O naghihintay pa kayo ng advice from your moderators. Uh, okay. Ayan. Paano yung sinasabi nila, tutukan mo yung flood control, hindi itong vice president. Anong katarantaduhang argumento yun? Dapat pareho. Dahil pera po ng bayan pinag-uusapan. Yan sa dalawang bagay na yan. Alam nyo, pag talagang wala na panagot dito sa mga issues na binabanggit natin, lalo yung mga malalaking isda, wala talaga tayong kwenta bilang bansa. Wala tayong kwenta. Walang kwenta tong gobyerno natin. Walang kwenta yung ating mga institusyon. Kung walang kahihinatnan yan. Diba? Isang malaking good luck sa ating lahat.